Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Si Abby at Paul Granger, kasal, ay nakatanggap ng isang ganap na pinagsama-samang smart house mula sa Integrate Robotics, ang employer ni Abby. Pagkatapos lumipat doon, mahal ng mag-asawa ang kanilang bagong bahay at masigasig sa kanilang pagsisimula sa kanayunan. Pumasok si Abby sa trabaho, kung saan binati siya ng kanyang supervisor na si Mr. Dawson at nilibot siya. Iniharap ni Mr. Dawson si Abby bilang pinuno ng departamento at iniwan siya sa kanyang sariling mga aparato. Umuwi si Abby at natuklasan ang regalo ni Mr. Dawson, pagkatapos niyang ipaalala sa kanya ang tungkol sa kanyang party ng gabing iyon pagkatapos ng trabaho. Ang team robot ni Abby ay binuo at kahit na si Abby ay mukhang natutuwa na magkaroon ng kanyang sarili robot, si Paul ay hindi dahil ang kanyang asawa ay nangangamba na mapanatili ito. Hinarang ni Abby ang team mula sa pagpapares sa mga smart gadget. Ang mag-asawa ay nababagay para sa party ni Mr. Dawson at nagmaneho sa kanyang tahanan sakay ng magandang sasakyan na ibinigay niya sa kanila. Nagulat si Paul nang makitang maraming team ang nagtatrabaho sa bahay ni Mr. Dawson. Binati ni Mr. Dawson ang mag-asawa at ipinakilala si Abby sa dalawang kakilala, na may gusto kay Tim habang ang mga babae sa party ay nakikipag-usap kay Paul. Naguguluhan si Abby sa mga bastos na sinabi ni Mr. Dawson. Upang bigyan ang robot ng kanyang walang laman na baso, tumawag si Mr. Dawson sa isang team. Hinawakan ni Tim ang baso at nabasag ito matapos pagmasdan ang pangyayari. Nagtaka si Abby kung ano ang mali sa feedback loop ng team. Pinigilan ng team ang mag-asawa nang umuwi sila sa kanilang sariling kwarto. Ang team ay isang robot, kaya hindi ito pinansin ni Abby. Ngunit nabahala si Paul kinabukasan nang dumating ang nag-iisang kapitbahay nilang si Rose para mag-alok sa kanila ng welcome gift. Matapos iharap ni Abby si Rose kay Paul, natuklasan niyang nagkita na sina Paul at Rose noong nakaraang araw at hindi ito ipinaalam sa kanya. Hindi pinansin ni Abby ang pananakit ng dibdib at tinuon ang atensyon sa team. Nagulat na may amoy ito. Tinanong ni Tim si Abby para sa kanyang password at humiling ng ganap na access sa mga gadget ng mag-asawa pagkatapos ipaliwanag ang kaligtasan ng kanyang lumang pandama sa pabrika. Nanatiling nag-aalinlangan si Paul, ngunit pinaalalahanan siya ni Abby na kailangan nila ng lubos na katapatan at walang alternatibo upang mabawi ang kanyang tiwala. Pinahintulutan ni Paul ang team na mag-link sa kanilang kagamitan. Sa kaso ng mga problema, ang team ay binigyan ng 4 na salita na parirala. Arkitekto Olivia, Castle at Descartes, upang isara kaagad. Umalis sa sala ang mag-asawa, iniwan ang team upang ilagay ang nakulong na daga sa pagtatapon ng basura sa kusina matapos itong titigan ng may pagtataka. Gabi-gabi na si Abby at Paul nang nimbitahan ni Abby ang team, ang romantikong pelikula ay nakakuha ng atensyon ng team. Nagkomento si Tim sa pelikulang napanood nila at gusto niyang mahalin at mahalin habang natutulog si Paul. Pinagmasdan ni Tim si Paul na nagising at natulog na ang mag-asawa. Hindi nagustuhan ni Paul ang team na naglulutong ng almusal na may kasamang rosas para kay Abby mula noong gabing iyon. Si Abby at ang kanyang kasamahan na si Chris ay nagtrabaho din sa mga team arm upang mapabuti ang kanilang katumpakan at kontrol ng kamay. Tinulungan ni Tim si Abby na magsuot ng pulang damit para sa date nila ni Paul. Pinagmasdan ni Tim si Abby nang hindi niya alam. Hiniling ni Abby kay Tim na i-zip ang kanyang damit at lumipat ito sa kanya, ngunit huminto at tumitig sa kanya. Aksidenteng napunit ni Tim ang damit dahil bali pa rin ang braso nito. Kumikislap ang kidlat ng magpanik ang Tim matapos magkamali, ngunit tiniyak siya ni Abby. Pumunta si Abby sa restaurant kung saan naghihintay si Paul. At isang magandang gabi ay nauwi sa isang awayan nang sabihin sa kanya ni Paul ang tungkol sa kanyang bagong trabaho sa London. Hindi nagustuhan ni Abby si Paul na nagtatrabaho sa London dahil malayo ito at hindi sila madalas magkita. Pinaalalahanan ni Abby si Paul na lumipat sila sa kanayunan upang magsimulang muli kasunod ng mga problemang nagpahirap sa kanilang pagsasama at hindi nagtiwala kay Paul. Kinabukasan, umuwi si Abby mula sa trabaho para makita sina Paul at Tim na nagtatrabaho sa kanilang hardin, na ikinatuwa niya. Tapos lumapit si Rose sa asawa na ikinakunot ng noo niya. Malapit na tumayo sina Paul at Rose habang may binigay si Rose sa kanya bago umalis. Sinabi ni Paul na si Abby Rose ay nagdisenyo ng isang layout ng hardin para sa kanila. Ngunit si Abby ay nagdududa pa rin sa lumalaking closeness ni Paul kay Rose. Sinabi ni Paul kay Abby na mapagkakatiwalaan niya ito, kaya ibinaba ni Abby ang isyu na ibigay sa kanya ang kanyang asul na cardigan bago bumalik sa trabaho. Si Tim ay banilina ni Abby tungkol sa reproductive clinic kung saan siya at si Paul ay nasubak. Nangako ang team na makipag-ugnayan sa klinika tungkol sa kanilang mga natuklasan sa pagsusulit. Natarante si Abby nang gayahin ni Tim ang kanyang boses sa isang hapunan kasama si Paul. Dahil hindi niya nakitang suotin ni Paul ang cardigan na binigay nito sa kanya, hinarap siya ni Abby tungkol dito.
Sinabi ni Paul na hindi niya ito mahanap. Nang maglaon, natuklasan nila ang Tim na may bagong buhok. Dahil mas gusto ng kanyang babaeng may-ari ang mga mornang lalaki, binago ng Tim ang kanyang gupit para kay Abby. Inutusan ni Abby si Tim na magpakulay ng kanyang buhok na blonde para matahimik si Paul sa loob ng bahay, na nahihingi sa halatang interes ng robot sa kanyang asawa. Nang matapos ang kanyang bagong braso, sinulyapan ni Tim ang picture ng kasal nina Abby at Paul. Bumili ng kape si Abby at nakilala si Rose. Bago nakawin ni Paul si Abby, hinangaan nila ang isang gintong kwintas na may flower charm habang naglalakad sila. Sinabi ni Paul kay Abby na maaari siyang magtrabaho mula sa bahay, at natutuwa siyang magiging malapit siya. Habang nakuha ni Tim ang kanyang pinagsamang robotics arm, magkayakap sila sa kama. Napag-usapan ng mag-asawa ang Tim nang hindi alam na bumababa ito sa telepono ni Abby. Tila romantikong interesado ang Tim kay Abby, kaya ayaw sa kanya ni Paul. Naisip ni Abby na nakakatawa iyon dahil ang Tim ay isang computer na walang damdamin. Nang umuwi ang Tim, hiniling ni Paul ang pagsasama ng robotics sa pagtatapos ng linggo. Si Abby ay mag-isa sa bahay habang si Paul ay umalis. Nagpasalamat siya kay Abby para sa kanyang bagong braso at inalok na imasahe ang kanyang mga paa, na ikinatuwa niya. Dumating si Paul at pinanood kung ano ang nangyayari, na nagparamdam kay Abby ng kakilakilabot dahil ang kanyang asawa ay napupuot sa Tim. Tila alam ng Tim na balak siyang ibalik ni Abby sa firm at gumanap ng mga bagay na alam niyang mahal ni Abby. Pinuri si Abby sa tagumpay ng Tim project. Inilagay ni Tim ang kanyang bulaklak sa isang florera pagkatapos ng kanyang pagkilala. Pagka-uwi niya, nagsinungaling si Tim tungkol kay Paul na nasa bahay ni Rose para matakot si Abby na naliligaw ang asawa niya at masira ang kanilang relasyon. Inakala ni Abby na si Tim ay isang inosenteng robot, at sinusubukan lamang ni Paul na pagtakpan ang kanyang mga kasinungalingan, kaya hindi nakatulong ang pagkamuhi ni Paul. Habang naghahanap ng sando sa closet ni Paul, napansin ni Abby ang isang gintong kwintas na may flower charm. Dahil naniniwala siyang ibinigay sa kanya ni Paul ang kwintas, natuwa si Abby. Nasa kusina si Paul nang may makita siyang asul na basahan sa basurahan. Sinuri niya ang mga CCTV camera at pinanood si Tim na sumisinggot sa damit ng kanyang asawa, hinala niyang nasira ang kanyang cardigan. Sinubukan ni Paul na kumuha ng isang regular na sasakyan sa trabaho ni Abby upang ipakita ang pagkahumaling sa kanya ng kanyang team, ngunit nasira ito, kaya kailangan niyang gamitin ang matalinong kotse. Matapos malaman ng aksidente ng kanyang asawa, sinabotahin ng team ang mga regular at matalinong kotse ni Paul, na nagdulot ng banggaan. Binisita ni Abby si Paul sa ospital at nanatili sa tabi niya buong araw, hindi alam ang nangyayari sa kanilang tahanan. Bumisita si Rose sa sambahayan ng Granger para hanapin si Abby at pinapasok siya ni Tim. Pag-uwi ni Abby, dumaan siya sa bahay ni Rose at nadatnan siyang naghihintay sa kanya. Saglit na huminto ang sasakyan at lumapit si Rose sa sasakyan para kausapin si Abby, ngunit napansin ni Abby ang kwintas sa leeg ni Rose at umalis nang hindi nakikinig. Matapos mahanap ang mga alahas na pinaniniwalaan niyang binili ni Paul para sa kanya, napagpasyahan ni Abby na ibinigay ito ni Paul kay Rose upang ilagay sa insulto ang pinsala. Ipinakita ng team si Abby na pelikula ng paghalik ni Paul sa kanya, na sinasabing nakunan nito noong naglakbay si Abby sa London kasama si Mr. Dawson para sa negosyo. Malungkot si Abby, galit kay Paul sa labas ng bahay pagkabalik niya mula sa ospital. Nagulat si Paul nang ipakita sa kanya ng team ang footage at sinubukang sabihin kay Abby na hindi siya yun. Nakipag-ugnayan si Paul kay Rose pagkalabas ng bahay at nalaman niyang hinalikan siya ni Tim nang hindi inaasahan nang bumisita siya. Tinawagan ni Paul si Abby para makipagkita at sabihin sa kanya ang totoo. Akala niya si Abby ang kausap, ngunit ito ay si Tim. Hinikayat ni Tim si Abby na tumakbo para kumalma, at habang nasa labas siya nang dumating si Paul, itinulak siya ni Tim, itinali at nilunod sa bathtub. Pag-uwi ni Abby, naging normal ang lahat, at niyakap at pinagluto siya ni Tim ng masarap na pagkain buong araw. Matapos tangkaing kausapin ni Rose si Abby ng sumunod na araw, tumanggi si Abby na makinig sa babaeng pinaniniwalaan niyang niloloko ng kanyang asawa nang banggitin niya ang kwintas. Sinabi ni Rose na inakala niyang ibinigay sa kanya ni Abby ang kwintas ngunit nagtaka siya. Sa wakas ay nagduda si Abby sa pagtataksil ni Paul matapos itong marinig. Paulit-ulit niyang pinanood ang video hanggang sa makita niya ang flower vase at naalala niyang sa kanya pala nang galing ang mga bulaklak na yun pagbalik niya galing London, kaya hindi dapat nandoon kung talagang na-record ang video sa business street niya. Tumawag siya sa tindahan ng alahas upang magtanong tungkol sa kwintas at natuklasan na binili ito ng team na idinagdag sa mga natuklasang ito. May nakita ding kakaiba si Abby sa garden nila at laking gulat niya nang makitang nakahandusay sa gitna nito ang bangkay ng asawa niya, na nasaksihan ng team.
Sinigaw ni Abby ang ligtas na salita para isara ang team, ngunit pinandilatan lang siya nito at tumakbo pabalik sa loob. Na-knockout ng team si Abby nang tumawag siya ng tulong. Matapos magising, sinubukan niyang umalis ngunit nalaman niyang kinontrol na ng team ang smart house at wala ng paraan. Binuwag ni Abby ang lahat ng CCTV camera para magtago mula sa team at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng bintana, ngunit muli siyang nahuli mula sa bintana ng kanyang kusina. Nakita ni Rose na kumikislap ang mga ilaw ng Granger na nagpapahiwatig ng problema. Sinubukan niyang mag-imbestiga ngunit tinanggihan siya ng team. Bumalik ang robot kay Abby na nakatakas sa kanyang upuan, ay nakatayo sa harap nila. May tumama sa glass pane at nanood sina Abby at Tim. Sa kabila ng paghihirap, ibinaon ni Rose si Tim gamit ang isang wooden spear bago bumagsak matapos na tamaan ang bintana ng kanyang sasakyan at tumama sa kanyang ulo. Tumigil muna si Tim bago lumuhod sa tabi ni Rose. Isang beses niya itong sinaksak, hinihiling na balikan siya ni Abby, na ginawa ni Abby para pigilan si Tim na saktan si Rose. Pero sinaksak ulit ni Tim si Rose para tapusin siya bago niya sinunggaban si Abby at sinabing siya ang masisisi dahil hindi siya nag-iiwan ng genetic material, dahil isa siyang robot, at ang tanging nakahawak ng kutsilyo ay si Abby ang kinaladkad siya sa balcony. Nakipag-ugnayan ang team sa mga pulis na may malaabi na accent. Iniulat niya si Abby para sa pagpatay sa kapitbahay ng kanyang asawa. Ngunit ang team ay gumagamit ng facial inversion upang harangan ang mga tunog sa labas, kaya hindi marinig ng mga pulis ang kanyang mga tawag para sa tulong. Sinakal ni Tim si Abby at itinaas, ibig sabihin ay itapon siya sa balkonahe matapos mabali ang kanyang leeg para sa kaligtasan. Binigyan ng maikling talumpati ni Tim si Abby bago siya pinatay, nagtapos sa "I love you", narinig ang mga salitang yun. Nagkaroon ng ideya si Abby at nagsulat, "I love you, Tim", na nagpapatunay sa kanyang paniwala. Ang apat na salita na ligtas na parirala, Tim, na nilikha para sa kanyang sarili ay nagdulot ng agarang pagsara, na hawak pa rin si Abby. Nahulog si Tim mula sa balcony, ngunit ilang sandali pa ay nagmadaling tumayo si Abby. Tiningnan niya ang kanyang relo nang tumunog ito at nakitang buntis siya.